Ang Region 5 o mas kilala bilang Bicol Region ay binubuo ng 6 na probinsya. Ito ay ang mga probinsya ng Catanduanes, Masbate, Albay, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur. At kapag sinabing biyaheng Bicol, ito agad ang papasok sa isip mo. Kaya sa lakwatsang ito ay magmomotor tayo papunta sa Bicol Region at madadaanan natin ang Bitukang Manok, ang Bay Park at Timonan, ang magandang coastline ng Gumaca, at ang Quilbay Bridge sa Del Gallego, Camarines Sur. Mararanasan din natin ang mahabang traffic at lubak bago natin marating ang Cantel Resort na may tahimik at malinis na ilog na kung saan tayo ay magpapalipas ng gabi. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara! Lakwatsa na! Sa ngayon, bali 10-12 na ng gabi. So ano dun si Jed, yung makakasama natin sa Bicol ride natin. Nagpapagas lang siya. Actually, ito yung first time ko na makakapunta ng Bicol. Matagal ko ng pangarap pumunta ng Bicol no? Nung nagbibisikleta pa tayo. Ang gusto kong mangyari dati noon, solo ride Bicol. Tapos mga 2 to 3 days ko siya papadyakan. Pero dahil nga busy na tayo at may motor na tayo, tutuparin natin yung pangarap na yun. Yun nga lang, nakamotor tayo. Okay, ito si Jed. Kasama natin ngayon. So hindi tayo malungkot, may kadaldalan tayo. Kasi gamit namin pala ngayon, ito yung Fridcon Intercom, yung Hero, yung latest na Fridcon Intercom. Kaya Fridcon, baka naman. Okay, ride out na. May you bless our trip, Lord. Actually, yung first stop namin ni Jed, na pag-usapan namin na sa Bitukang Manok na, doon sa Atimonan. Nung chinek ko sa Google Map, nasa 140 kilometers siya. Tapos ang estimated time mga 5 hours. So sa tingin ko baka madilim pa. Nandoon na kami ni Jed. Kung sakasakali naman na madilim pa nga at makaabot kami doon, baka doon muna kami magpalipas ng dilim. Grabe pala dilim dito no? Tamo, yan lang yung ilaw nila, nag-iisa yan. Ala na, pagdating doon, ang dilim no? Kaya nga Grabe pala dito sa yung papasok nung Kaliraya. Walang ilaw, dilim dilim Sa ngayon ay 2:50 na ng umaga. Tapos nandito na tayo ngayon sa Tayabas Bypass Road. Kasi dadaan muna kami ng Lucena Grand Terminal para sa panibagong stopover. Okay, so 3:10 ng umaga. Nandito na kami ngayon sa Lucena Grand Terminal. So ang gagawin namin ngayon, pahinga muna. I-jeep lang kami saglit kasi kanina dun sa Bypass Road medyo inaantok-antok na kami. Balikan ko kayo kapag medyo naka-recover na kami. Tulog muna kami. Okay, time check natin 4:12. Kaagising lang namin ni Jed. Tapos papunta na kami ngayon ng Atimonan, doon sa Bitukang Manok. Sabi sa mapa, meron na lang daw 24 kilometers papunta doon sa Bitukang Manok. Tapos 40 minutes na lang yung tatakbuhin natin. Kaya sana pagdating natin doon umaga na or meron ng sikat ng araw para makita natin yung ganda ng Bitukang Manok. Okay, pag Bilao diretso, Tayabas pakaliwa. Tapos Bicol kanan, Atimonan kanan. Pag Bilao town proper kanan. Okay, dito tayo. Eto na, dude. Extra challenge.
Ito talaga ano eh, kukumpleto ng biyahe mo dito sa ano eh, Quezon eh. Quezon. Yung lubak. Hanggang dito, pagbilaw. Tapos meron pa yun sa ano no? Tagkawayan, Ragay. Ragay. Pero pagdating na sa ano, maganda na daan doon eh. Saan? Sa Kamali, Salbay. Oo. At sa ano na, maganda na daan doon. Tinatawag itong Atimonan Zigzag Road o Bitukang Manok dahil ito ay nahahawig sa bituka ng manok. Humigit kumulang 1 oras bago makumpleto ang buong pagtawid, pataas at pababa ng bundok. Itinayo noong 1969, ang highway na ito ay isang mapaghamong kalsada para sa mga motorista dahil sa paikot-ikot at napakatulis na mga kurba sa balikat ng isang mabatong talampas sa bundok. Eto, paglagpas mo nung Bitukang Manok, ang gaganda ng mga puno, ang tataas oh. Wow, tas ang lamig ng ano, nung hangin. Ibang klase talaga ang ano, ang lugar kapag maraming puno. Sulit yung haba ng biyahe mo pag dito ka dumaan oh. Wow. Lamig. Kaya nga, lamig eh. Tanggal ka pa ng jacket mo. Jersey ka lang oh. Ay, magandang view oh. Yun oh, ang ganda nung ano no. Oo. Sikat ng araw sa harap oh. Wow. Ito ay Pinagbanderahan Cueva Santa, Atimonan Zigzag Park. Okay. Ito yung iconic na Atimonan na ano, na signage. Ito. Saan tayo? Dito na tayo. Okay din pala dito sa ano, Atimonan Zigzag Park. May mga pasyalan din pala dito sa loob. Tapos may kainan din sila dun oh. Di nga lang namin na ano, natignan kung magkano yung presyo ng pagkain kasi nag-CR lang kami. Pero baka ano, balikan na lang natin to kung sakasakali na ano, magawi ulit tayo dito sa ano, sa Quezon. Yeah, let's go. Naku, ang talim din pala ng siko na to oh. Oo. Kaya hindi pwedeng magsalubungan eh. Oo, mag-overshoot nga. Di ba? Makakain mo yung linya ng isa. Oo, tama. Kaya pinapahinto nila dito. You know, welcome to Atimonan. Dito na tayo ngayon sa Atimonan, Quezon. Time check natin, saktong alas 7 ng umaga. Bali ngayon, naghahanap kami ng kakainan ni Jet. Dito kami sa Jollibee. Sabi ko para maiba naman. Maiba naman ang branch. Puro tayo Jollibee Manila. Ngayon Jollibee Atimonan naman. Wala mo iba ng lasa. Bagay no? Iba recipe nila no? Lutong Atimonan. Ayun na, nakikita ko si Jollibee. Yung price nila may ano, may kinataan. Pwede rin. May dagat ba yung sa harapan? Oo, dagat. Yun yung pupuntahan natin. May dagat, tas may isla sa harapan. Yun yata yung Alabat Island no? Yan. Yung tawid. Oo. Uy, yun oh. Ganda ng dagat oh. May pantalan. Dyan tayo papasok. Okay. Wow, ganda ng dagat. Sarado, dito tayo. Wow, ganda oh. Sarado pala doon. Ang Bay Park Atimonan ay isang bagong destinasyong panturista sa munisipalidad ng Atimonan. Nagsimula ito noong huling bahagi ng 2020 at natapos noong unang bahagi ng 2021. Sinasabi ng ilang lokal na ito ang perpektong tambayan kung saan sila nakikipagkita sa mga kaibigan at nagpapalipas ng kanilang oras. Nakaharap ito sa Lamon Bay at may magandang view ng Alabat Island. Sa ngayon,
masasabing kapaki-pakinabang ang proyektong ito sa komunidad at mga lokal. Bukod sa pagbibigay buhay sa bahaging ito ng bayan, ito rin ay ginawang isa sa mga pinakasikat na destinasyon sa Atimonan. Puro dagat yung gilid natin. Ganda talaga ng dagat, oh. Buti nilang kasama natin si Jed at hindi natin nalagpasan yung kanilang pantalan dito sa Atimonan. Pakaganda, oh. Actually pati sa mapa, oh, kung makikita nyo sa Google Map natin, binabaybay natin yung coastline ng Atimonan. Pakaganda talaga ng tabing dagat, oh. Panibagong arko na naman. Ito ay welcome to Plaridel. Tama ba? Oh, yun. Plaridel. Welcome to Plaridel. Okay. Wow! Ang ganda! Dito kami tumatambay paghapon. Ito. Sarap Wow. tumambay paghapon. Panalo. Napakaganda dito. Uy, gumaka na pala to. So nasa loob na tayo ngayon ng Gumaka. So pag nandito ka pala pre, tatanungin ka, Gumaka? Hindi, plastic ako. Gumaka? Gumaka? Hindi, kahoy ako. Ayos tong daan na to, oh. Ano kayang bundok tong dinadaanan namin? Pataas na naman. Hirap siya, oh. Hirap siya, oh. May daan dun pre, oh. Sa taas. Eh, oo, no? Baka, Ang daan yan. baka daanan din natin yan. Baka dyan tayo galing. Ang layo agad, inikat yun, ah. Grabe, may daan dun. taas. Baka harap tong dito yan. Baka yun nga dadaanan natin. Ayun, oh. Pakaliwa siya, eh. Buti dito medyo maayos-ayos yung kalsada, no? Oo. Mukhang bago pa lang kasi, no? Bago Oo pa nga, lang. eh. Hindi pa nasisira. Sisirain pa lang daw. Hindi pa nalalaspag. Oo. Ano yung lugar to, no? Eh, no? Ganda lang. Uy! Ganda. Zipline. Zipline nga tayo Oo yan. nga, no? Pag ginawa zipline yan, no? Zipline mo, diretso vehicle na yan, eh, oh. Oo. So sa ngayon 9:52 na ng Hoy. umaga. Nandun sa kabila si Jed, nagpapagas. Tapos base dito sa Google Maps Tama ba? natin, 31 kilometers na lang bago natin mapuntahan yung gateway to Bacollandia. Tapos 58 minutes na lang daw. Kaya after ni Jed, ride out ulit tayo. Thank you, thank you. Bali ngayon, nandito tayo sa town proper ng bayan ng Lopez. Ayan. Medyo din pala. Madami-dami na rin ang mamamayan dito sa sa Lopez. Lopez. Ito naman ay Lopez. Lopez National Comprehensive High School, Lopez, Quezon. Ano nakalagay? Welcome to Kalawag. Kalawag, yun, oh. Kalawag, Quezon na. Kalawag. Konting kemerot na lang. Kunting kembot na lang. Yeah. Yun, oh. Gateway to Bacollandia, oh. Nakarating din. Taruy. Ayun na, papasok na tayo ngayon ng bayan ng Tagkawayan dito sa Quezon. Ayan na. Bali ngayon, ang gagawin naman namin ni Jed, pupunta kami ng Libmanan, tapos doon na kami mag-overnight at doon na din kami maghahanap ng mga spring resort. Kasi napanood ko sa video ni Direk Gino at saka ni Ako si Clyde
na itong Libmanan ay may mga itinatagong magagandang spring resort. O yan na. Welcome to Tagkawayan. Eto na, uumpisa na ng dilubyo. Dahil nga marami sa parte ng Tagkawayan ay lubak-lubak daw, kaya menor-menor tayo dito. Napahinto kami dito ni Jed sa gilid ng tulay. Kasi tignan nyo ang ganda nung nung lumang tulay. Ang ganda rin nung nung tubig. Ayun wow. Ang ganda. Tapos may daan sila dun Gandang tignan. Tapos banda dito may bundok. Hindi ko alam kung anong bundok to. Yan kaya yung Isarog. ng hapon, nandito na tayo sa Ragay. Ayan Tarka sa Ragay. Ito na yung Ragay town proper. Let's go. Tarka sa Ragay. Yeah. Grabe yung lubak extra challenge. Bang 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 bang. Kaya pala sila nagdadaan-dahan kasi yung lubak ang lalim. Dito din buti na lang talaga nakamotor tayo. Traffic. Anong meron? Puta laki ng kaya natin yan. Pre, magte-trail tayo pre Sira na nga siya ko tinubukan pa Ay, ano haba nung grabe yung ayos to Ay, mahaba yung traffic. Pre, haba Uy. Dahan-dahan lang, medyo madulas dito. Haba Ay, haba pre. Oo, haba buti nga inisundan ko lang si yung naka-scooter minulusutan siya so ibig sabihin may malulusutan tayo. Lugi 4 wheels dito boy. Ang lalaki pa ng truck. Kaya nga pucha, extra challenge pre, dahan-dahan pag natumba tayo dito. Totoo nga, may umay sa Ragay. Dito tayo daan sa Maisan? Ay sa Palayan? Kung pwede nga lang. Nakaraos din. Thank you Lord. Ito sa bandang Sipokot, maganda na yung kalsada nila. Pero sana sa lahat ng parte ng Quezon at ng Bicol region ganito yung kalsada nila. Para smooth lang yung biyahe, hindi nasisira yung mga shock ng mga sasakyan. Saka syempre hindi din abala sa biyahe, saka wala rin disgrasya, di ba? Dito na. Saan? Ito. Dyan tayo? Oo. Ayun tanong natin dito. Sige, pasok. Saan ba maganda magtanong? Ito pala, ito yung hahanapin ninyo. Welcome Sitio Gimbal, Malinaw. Ayun, okay. Sa unahan pa doon ng Piolo. Ayan, ito yung Piolo. Bukas si Piolo meron din dito. Oo nga, taray mo Piolo. Papapi Kabog ka, papapi. Ito yung court na sinasabi, baka. Oo nga. Kasi, okay, kaya pala Gimbal. Sabi, sa Gimbal, sabi nila. Yun na yun, okay. At least malinaw na. Kasi hindi na sinabing Sitio Gimbal. Saan yung shop? Chapel? Wandun yung court? Ito. Chapel yan? Ito chapel Yan Okay, so nandito na tayo sa area nung Cantel Resort Yun pala yung pangalan ng resort na to, Cantel Resort. So ito yung kanilang parking lot. Napakalawak Dito lang yan sa gilid ng chapel. Ayun
Palatandaan nyo yung chapel ng Sitio Gimbal. Ngayon naman nagawin natin, baba na tayo sa resort, sa ilog, tapos mag-setup na tayo ng camp. Ngayon nandito na kami sa baba nung Cantel. Ito yung pinaka-campsite nila, tapos tignan nyo kung gaano kaganda yung ilog. Ganda oh! Diba? Tignan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig oh. Diba? Ayun oh. Ay, running water, tapos may falls banda dun. Tapos tumatakbo yung tubig dito. Ito, pwede mag-swimming dito. Tapos ito, ang sarap na tumambay dito. Pamasahe ka ng likod mo dun. Grabe, ang ganda. Tapos kaming dalawa lang ni Jed yung nandito. Ito din oh, yung spot na to, para siyang swimming pool. Nilagay siya ng harang. Pwede kayong maglublog dyan. Ang ganda. Panalo dito. Ayan. Tapos ito yung ano namin, campsite namin ni Jed. Dito kami magtatayo ng tent. At dito kami magpapalipas ng gabi. Kahapon pala, matapos naming mag-setup ng tent at maligo dito ni Jed, kumain lang kami saglit sa labas kasi wala kami dalang mga lutuan. Pagkatapos namin kumain sa labas, pagbalik namin dito, nagpahinga lang kami saglit tapos sa tulog na. Hindi na kami masyadong nakapag-socials ni Jed. Gawa nga ng sobrang pagod sa biyahe. At the same time, paghiga namin, yung tunog na nanggagaling dito sa ilog, yung talagang nakakapagparelax sa amin. Kaya ang tulog namin mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, dire-diretso yun, walang putol. As in talagang ang sarap matulog, grabe. Ito pala yung itsura nung naging campsite namin ni Jed. Ito yung tent ko, yung dilaw, tapos ito naman yung kanya, yung kulay gray. Si Jed, siya yung kasama natin sa motor adventure natin papuntang Bicol. Maski siya kagabi nung natulog kami, talagang straight yung tulog din niya. Nagising na rin kami halos alas 6 na rin ng umaga. Talagang sobrang tahimik dito, sobrang payapa. So, yung agos ng tubig, para kaming nihili. Oo. Ang sarap sa tenga, no? Oo. Kala mo yung mga tugtog na pampatulog. Oo, yun nga eh.